Ay, eto na. Kanina pa namin kinukut-kut ito, diba? Numero uno ho natin kut-kutin. Adobo? Mga mani, kasoy, at yung cornic, ha? Lalo na kung wala kang gout. Yan, lalo na. Yan ho yung mga yan. Ay, pwede rin pambaon, lalo kapag bumisita tayo sa mga sementeryo ngayong undas. Perfect. Paano nga ba niluluto yan? Ibibida sa atin nila Love, Tony Pet, at Arn. Good morning, guys. Morning, Gusto guys. kong order ng kasoy. Oo, kanina nakapag-order na. Yung adobo mani. Oo. Morning! Kasoy. Narinig ka? Ito na. Yung pala. Ang bigat pala ito, bro. O sige, ikaw muna. Okay. Ngayong darating na undas, I'm sure nagpaplano na kayo, gumagawa na kayo ng listahan ng mga dadalhin yung kutkutin para sa mga pagstay ninyo sa mahal sa buhay, ng mga departed loved ones natin sa mga sementeryo. At eto nga, narito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga, sa isang malaking pagawaan ng mga kutkutin tulad ng mani at kasoy. Wow Mani at Wow Kasoy. Narito tayo kasama si Miss Lynn Ocampo, ang owner ng Wow Mani at Wow Kasoy. Wow, ma'am! Ang ganda, ang linis ng inyong factory, ha? Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning po sa lahat ng nanonood ng Unang Hirit. Okay, ma'am. Umpisa natin sa mga nagtatanong. Alam nyo ba, nag-umpisa ang kanyang negosyo noong 1999 sa isang bahay lamang. At ngayon, napakalaki na kanyang kapagawaan, ang linis sa facilities. At eto na, napaka-high-tech ng kanyang mga kagamitan para sa paggawa ng mani at ating pritong kasoy. Eto, ma'am, meron tayong mga kettle, tawag dito, ma'am. Ano po ang ginagawa muna sa first step natin? Ang unang step sa cooking process natin, binablanch muna natin yung peanuts and cashew. Peanuts and cashew. Ang ating mani, ilang minuto po natin binablanch yan? 30 minutes. 30 minutes, tapos po sa blanching ng ating kasoy, ilang 25. minuto? 25. At alam niyo ba, ang kanilang mga mani at kasoy ay galing pa sa China. Balita ko, ma'am, di ba? China po. Ang kasoy, Vietnam. Kasoy ay Vietnam. Imagine. At eto pa, pagkatapos po niyan, itong ating blanching, saan po ang next area natin? Ano po next step natin po? Nasa frying section na po. Alright, Kapuso, deep frying. Ito para sa mga gusto magkaroon ng ganitong negosyo rin, di ba? Maganda rin ito. At very inspiring ang kwento ni Ma'am Lynn Ocampo dahil nga, nag-umpisa sila maliit na negosyo, ngayon napakalaki na. At simple pagpiprito lamang ng mga mani at kasoy ang kanilang pinagmulan. Ito, ang frying, deep frying, ilang minuto po ang ating deep frying, ma'am? Sa peanuts is 15 minutes and sa cashew nuts is 12. Bakit po medyo may maliit lang, although medyo maliit lang ang difference ng unang minuto, bakit po, ito po nasubukan na talaga natin, talagang 15 talaga para sa mani. Yes. Opo. Kasi mas madali siguro po maluto yung kasoy. Kasi mas malambot yung cashew at mas Opo. manipis. Ayun, okay. So, mga kapuso, pagkatapos ng deep frying, ito ay kanilang iaahon at dito i-drain natin dito. Meron tayong draining area dito. Ito nga, kita mo, mamantika yan. Dahil dito nga natin titiktikan yung mantika mula sa bagong fry na mani at kasoy. Tama po, ma'am? Okay. Alright. Si ma'am ay magtuturo sa atin maya-maya lamang sa ibang area. Pero pagkatapos ng draining, cooling with Love and Arn. Oh yes, my love! Thank you so much. Ito na nga, nandito kami ngayon ni Arn sa isang napakalaking cooler. Kadalasan, actually, dito talaga mula doon nakita mo. Unlimited tayo sa money ngayon. Correct, mga kapuso. Maglalagay po ito, ilalagay po yung mga napritong mani at kasoy sa kanilang giant cooler. Ito, papakita ko lang sa inyo. Pipindutin lang po ito. Yung green, ayan, makikita nyo dyan. Hinihigop daw ho yung init ng mani. Ayan. At syempre patayin na natin kasi medyo maingay ho sila. Pagkatapos po niyan ay ilalagay sa mixing cylinder. Ito naman po yun. Sabi ko nga kanina, si Miss Lynn at si Kuya Tony Pet, sabi ko nga kanina parang yung panghalo ng semento. Pero hindi ho. Dito ho ilalagay lahat ng ingredients. Kung garlic yan, kung ano man, asin, ayan, pagsasama-samahin po yan. At saka po ito iikot para po maging pantay ang lasa na ilalagay dun sa ating mani at kasoy. Tama. Ayan. At syempre, ang final processing, mga kapuso, Kuya Tony Pet at Kuya Arn, ay ito po, ayan, iniikot na! Kaya gusto ko makita yan eh. Ayan, iniikot na nila. So, nilagyan na po nila ng pang-flavor. Makikita nyo naman, talagang maayos at talagang sigurado tayo na magiging pantay. Oy, no? Pwede ako dito tumira. Actually, dito na lang po ako boboto. Ano po yan? Nilagay nyo, ma'am? Anong flavor yan? Asin lamang yan. Salt and very minimal lang yung ano. Salt lang. Ayun, may salt po, mga kapuso. Ayan, hinahalo na niya. Siyempre nga naman, di kayo mahihirapan, di ba? Makina na ang gumagawa. Talagang makakasiguro na pantay-pantay yan. Ito na po ang final na proseso. Paglalagay po sa kanilang packaging. Ito mang packaging.
Very, Gano'ng karami po ang nagagawa nila sa maghapon? Kasi ang alam ko 8 to 6. Depende po sa sizes ng mani. Kasi kung small sizes or packaging, siyempre mas marami. Pero in terms of kilo, mga 600 kilos. Wow! Ganun po karami. At ang nakakatuwa dito, nag-create din si Ma'am ng trabaho para sa ating mga kababayan dito sa San Fernando, Pampanga. Very well Very done, good. mga kapuso. At dahil dyan, happy birthday daw kay Corazon Tordesillas and Oswald Carbonell. Happy birthday! Rosie, Ikaw happy na. birthday! Birthday pa rin ni Rosie. Hi, Rosie, my baby. Yeah, Rosie! 1 week to. Birthday Happy pa rin niya. birthday. Studio tayo! Alright, back